Hello everyone, this is Teacher Ella and this is... Hello po, this is Sir Clint. Okay, for today's video, ipapakita namin sa inyo kung ano nga ba ang mga tips during sa demo. So ngayon naman ay meron akong i-share na mga tips based on experience sa demonstration teaching kapag kayo ay nag-demo na. Konting tips lang, no? Okay. So, yan. Ang pinakauna talaga is dapat comprehensive ang inyong lesson plan. Example, may lesson plan na kayo. Of course, pag-aaralan, ima-master, almost i-memorize pa yata, no? Yung lesson plan. Pero kung ako ang tatanungin, hindi ko i-memorize ang lahat ng nakasulat sa iyong lesson plan. Kasi bakit? Tutungtong ka sa harap na, no? Siyempre may kaba. May takot sa observers, no? So paano yan? Pag nagkamali ka, nakalimutan mo yung isang sentence, nakalimutan mo yung isang word, isang phrase, di ba? So pwede nga mataranta, no? So sa akin, yung strategy ko is, yung minaster ko lang is yung very important parts ng lesson plan. Una, yung objectives. So yung objectives, dapat memorize mo yan, of course, yung objectives. Kasi dyan, quote yung buong lesson sa objectives. And then, i-master mo yung activities. Ito ang una, ito ang sunod, yung pangatlong activity, yung discussion. So, wag mong i-memorize ang lesson plan word by word. Master mo lang ang sequence. Kasi marami pwede mangyari pag nandun ka na sa classroom. Pwede kang makalimot, di ba? Pwede mong makalimutan yung objectives, hindi mo na i-flash, no? Hindi mo na-discuss sa mga students. So, yung para sa akin is i-master mo lang yung pagkakasunod-sunod. Huwag yung i-memorize mo yung lahat ng words na sasabihin mo. And then, pangalawa, i-relax, no? You try to relax, try to not panic. Kasi bakit ka nagpapanik? Kasi nga, hindi mo masyadong memorize. So, kaya nga, huwag mo nang i-memorize. Bakit nagpapanik? Kasi baka magkamali ka. So, you compose yourself. Uminom ng tubig bago magsimula ang demonstration teaching. At pinaka-importante is, pangatlo, master your content. Ano bang topic mo? Yun yung pinakauna mong i-master bago yung ibang parts ng lesson plan. Master your content. Dapat alam mo kung ano ang ituturo mo. Dapat alam mo kung anong i-share mo sa mga bata. Dapat alam mo kung ano yung dapat nilang matutunan. Kasi hindi nila matututunan yan kung ikaw mismo is hindi mo na master yung lesson, yung topic. So kung ang topic mo ay about maikling kwento, so dapat i-master mo, no? Kung ang topic mo ay states of matter sa science, no? So dapat master. As in master talaga, familiarize mo talaga. Kasi nga, sa classroom, maraming pwedeng mangyari na wala sa lesson plan mo. Paano kung mag-question ng bata? Wala sa posibleng mga tanong na sinulat mo sa lesson plan mo, sa analysis part. Wala yung tanong na yun, pero tinanong ng bata. So, paano mo sasagutin? So, dapat master your lesson. Meron din mga cases na makalimutan mo yung isang part. Example nga, ako mismo during my demonstration teaching, na nag-a-apply pa lang ako, ay nakalimutan ko talaga i-flash yung objectives. Nakalimutan kong i-introduce yung objectives before the activity 1. Yung pinakaunang activity, no? So, nakalimutan ko talaga as in. So, pero hindi ako nagpanik, Hindi ako nagpanik. So, dapat, kung makalimutan mo, huwag kang magpapahalata na meron kang nakalimutan. Nakalimutan mo, huwag kang overthink agad doon. Naku, lagot, wala na. Maliit na lang yung score ko, no? So, wag. So, kung nakalimutan mo,
pwede mo namang isingit sa other parts. So, example, ako nakalimutan yung objectives. Tapos nag-introduce na ako ng activity, first activity. And then, nandun na sila sa grupo nila, naka-group activity. So, bigla ko naalala, wala pa palang objectives. So, ang ginawa ko, kinat ko muna yung activity. Sabi ko, okay, class, before you start your activity, let us first know our goals for today's lesson. No? So, here are our objectives. So, ganun. So, nandun pa rin, na-introduce pa rin, no? So, huwag kang mataranta agad. So, compose, relax. Nag-group activity, of course, expected na mag-roam around ka. Titingnan mo ang kada grupo, no? Kung nagpa-perform ba sila ng activity. And then, importante pala is activity ka, group activity is, meron ka dapat rubric. No? Dapat merong rubrics. Paano mo sila i-rate? Kasi hindi lang naman yung answers nilang titingnan mo kung correct or wrong. Marami ka. Titingnan mo yung cooperation, yung behavior nila. So, yun lang naman siguro ang mga tips ko, no? Konting tips lang paano ma-deliver mo yung lesson mo in the demonstration teaching. Sana po ay nakatulong. Bye!